Hello mga guys, good afternoon everyone. Welcome back to my channel. For today's vlog mga guys ay land preparation tayo. Continuation ito sa ating video ng karaan. Ayan mga guys, nag land trip si Boss Lito Miguelito Tiro. Toy Rabay ito ba itong ubos wala. Ha? Yan mga guys, gamit kami ng pump. Ayan o. Tingnan nyo mga guys. Napakalakas ng ating water pump mga guys. Ha? Yan. Kung gamit sa ating palayan mga guys. Oh. Tingnan nyo mga guys. Oh. Ito si Boss Lito, ang farm expert, farm manager ng Arsing Store. Ito ang dicer sa Arsing Store, Shinking. At si kasama si Boss Hini. Ha? Ano man alam dito? Oh, tara dito. Ayan mga guys, tapos na itong mga guys, no. Ito yung pangalawang land prep, yung pinakauna, yung dinaanan ng cultivator. So ito yun na yung mga lupa niya ay na-cultivate. Tas pag na-cultivate na siya mga guys, ay dadaanan natin ulit ng hand tractor para maganda taniman mga guys. Tingnan nyo si Boss Lito Miguelito Tiro Paay. Yan mga guys, magpaandar muna siya sa kanyang Ford Mustang. Ito yung Ford Mustang sa palay mga guys. Grabe, 2 gulong lang. Ayun mga guys, inopen hammer niya muna mga guys. Highlander lang Ford Mustang GT. GT to mga guys, kasi pag umandar to usok-usok ito. Ayan mga guys, oh. Lupin ba? Arang wag. Nah, silupin na. Puno ng silupin, hugot man ha. Naman silupin hawad do katong sudlas manok. Hindi na. Ayan mga guys. So, Ford Mustang ka. atin mo nang lulubagin to. Patas kita natin ni Boss Lito. Yan mga guys, pinakamagandang susi sa ating Ford Mustang ito. Lubid. Lubid lang ang gamitin dyan mga guys para andar yan mga guys. Yan mga guys, tingnan nyo mga guys, oh. Mag-ingat ka Boss Lito, kasi malakas itong Ford Mustang natin Boss Lito. Nabunot mga baga. Nabiriya kayo siya ba? Nabuhat na. Okay. Na-open hammer ba? Wow. Ayan na mga guys. Wala na si Boss Lito Miguelito Tiro sa kanyang Ford Mustang GT Yuta hand tractor. Yan na guys, oh. Yan yung mga guys. Okay. Okay na mga guys. Oh. Okay. Mga fans all over the world, Ford Mustang GT by Boss Miguelito Tiro. Ayan mga guys, tignan nyo mga guys, oh. Napaganda na yung lupa mga guys. Pinong-pino na yung lupa mga guys. Grabe mga guys, oh. So, tatamnan namin ito ng palay mga guys. Pizza 16 pa, 16 lang namin yung lupa mga guys para malambot siya, tamna na. Kasi kapag hindi to mga guys, ganito lahos lang, so napaka
hirap tamnan ito. Gahi. Matigas. Matigas yung lupa kapag ay hindi dinaanan ng ating hand tractor. Ito nga pala yung ating biniling tractor sa Ubay mga guys. So condition pa rin. Magpo 4 years na siguro ito mga guys. So okay pa naman yung ano niya. Okay pa naman yung kahintang niya. Maganda pa rin. Hindi sumusuko yung ating makina. Ang ano lang dito ay pirmi lang, regular lang nyo check yung oil. Check nyo yung oil para langis. Para long lasting din yung engine. Yan lang yung sekreto sa para tumagal yung mga makina. Okay mga guys na. Guys, magaganda niyang lupa mga guys. Ito nga pala na yung ating tagdan mga guys, yung ating pinunla noong nakaraang linggo. So 1 week old ito mga guys. No, meron akong vlog yung nung paano magpunla ng hybrid rice. So kung gusto niyo mapanood ay lagay ko lang yung link sa baba. So ito na yun mga guys. Yan. Oh, kapal na siya mga guys. Pag ganito na mga guys ay regular na niyong patubigan para pag bubunutin na ito sa mga mananumay, mga tagatanim ng yung palayan, so hindi matigas. Malambot na siya itanim mga guys. So ganyan. Ganda mga guys. Oh, tingnan niyo mga guys. Kaganda yung ating tagulan dito. Ang variety nga pala nito mga guys ay Bigante Plus. So quality na binhi ang ating ginamit para maganda din yung ating ani. So kung gusto niyo maganda yung aanihin mga guys, so unang-una, pipili talaga kayo ng magandang seeds na itatanim. Kasi yan yung pinakaunang factor na i-consider nyo para naman ay yun, makabawi din tayo sa gastos nito. At saka itong binhi na to mga guys din ay bigay lang ito sa DA namin. So salamat nga pala sa DA Daguhoy. So, binigyan nyo kami ng libreng binhi. So magandang ano na yan mga guys. Magandang anong tawag ito, advantage na yan sa ating magsasaka na may bigay at suporta sa gobyerno sa ating mga farmers mga guys. Oh, ang paganda ng turok mga guys. Yan yan yung class A na mga binhi mga guys. So ang gagawin natin dito mga guys ay tapos na pala itong inabunuhan natin ng urea. So nag-apply na tayo ng urea dito. Yung pag-apply ka pala mga guys, so 5 days before mo isabod, after mo isabod, mag-apply ka na ng urea para maganda yung tubo niya. Tsaka follow up na din mga guys kung may makita kayong mga insekto dyan. So meron nga nakita ko mga hoppers, mga mga stimulars. So need kayo mag-spray ng Cartap. Kung wala naman ay hayaan nyo lang mga guys para hindi kayo magdagdag sa gastos. At saka din mga guys, huwag nyo kalimutan, pwede rin kayo mag-apply dito na foliar. Yung foliar na kuan, yung organic na fermented fish amino acid, FAA. Maganda dito mga guys, lalo sa na ganitong tubo na yung iyong taguran. Yan mga guys. Oh, paganda dyan mga guys. Yung class A na mga palay mga guys. Ganda.
pala yung ating pinagkukunan ng tubig mga guys. Oh. Yung mga guys. Medyo nag-reduce siya kasi ginamit natin. Saka ito na rin yung pump natin mga guys. Na ginamit pang makakit ng tubig. So hanggang ngayon mga guys, gamit ko rin natin. So ang sekreto lang dyan ay regular lang yung check yung oil at saka yung mga maintenance, ganyan, basic maintenance. Oil lang talaga yung maintenance dyan mga guys. Yan, balikan natin si boss dito mga guys. Land preparation. Ito pa, meron pang isang luwang, hindi pa na yan ang hand tractor na daanan. So yung akin mga pala mga guys, kapag ay nagtanim ako, ang pinaka-ideal talaga na itatanim yung palay ay 2 months after mo tinunla. 2 months, 2 weeks, 2 weeks. Sorry, 2 weeks. So ito mga guys, 1 week pa lang ito. So next week ay magtatanim na ako. So yan yung pinaka-ideal ko kasi mas maganda mga guys kung bata pa yung pinunla nyo. Kasi kapag ay gulang na ay matagal na yon, hindi na siya gaanong mag-yield ng ani, hindi na siya gaanong productive. So mas maganda younger as possible mga guys. So the best mga guys is 2 weeks kasi ano na siya, hindi na siya masyadong fragile, tsaka matigas na rin, hindi niya nung katigasan, basta productive siya. Marami kang anihin kasi bata pa yung iyong palay na itatanim. Yan yung tips, no? At saka kapag ay nabunuhan mo, so madali lang siya maka-absorb ng nutrients. Yan yung kagandahan dyan mga guys. Ayan, si boss dito litot-tiro mga guys. Yan yung mga guys. Ayan ang mga guys. Yan yung mga guys. Yan yung nakainom ng pisting at saka coconut energy drink. Tingnan nyo yung mga damo mga guys. Yung binaanan ng hand tractor sa ating Ford Mustang, mga happy. So malublob ito sa tubig mga guys. Kapag ay nalanta na ito ay magiging organic fertilizer ng ating mga tanim. Yung advantage yan mga guys. Ayan, maganda mga guys. Kita nyo naman tapusin na yan ibot dito mga guys. Kaya nagtapos na yan ay uwi na kami. So ito na yung ating land preparation. So huwag nyo kalimutan mga guys, punduhan nyo yung tubig yung natapos na inaanan ng hand tractor para ay malanta-lanta din yung mga damo. Kita nyo meron pa mga damo. Kung merong tubig dyan mga guys ay malalanta yan. So kapag ay nalanta, sabi ko kanina, magiging organic fertilizer. Yan yung kagandahan dyan mga guys.
yung kaibahan mga guys. Ganda tingnan. Dito. Baol. Yung tawag sa aming second land preparation mga guys is baol. Baol ang tawag. Ayan mga guys, kung nagustuhan nyo itong vlog na ito mga guys, ay pakipindot na yung subscribe button sa YouTube at sa akin namang Facebook page mga guys ay pakipollow din. Ayan na. So malapit na tayo mag 3K subscribers. So salamat nyo pala sa inyong suporta mga guys. So kung sumusuporta kayo sa Pilipinong magsasaka, Filipino farmers, ay nasa tamang channel po kayo. So yan, see you in my next vlog. Bye bye mga guys.